Magandang araw sa inyo. Welcome sa ating pag-aaral. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay hindi lang basta isang strategy sa marketing. Tatalakayin natin ang marahil pinakamalaking pagbabago sa paraan ng pakikipag-usap ng mga kumpanya at ng mga tao sa nakalipas na mga dekada. Ito ay ang social media marketing. Ito ang pundasyon, hindi lang ng modernong advertising, kundi ng modernong relasyon sa pagitan ng isang brand at sayo, ang customer. Sige nga, mag-isip muna tayo sandali. Alalahanin nyo yung huling beses na may natuklasan kayong bagong produkto. Baka isang bagong coffee shop, isang cool na damit, o isang app sa phone nyo. Saan nyo yun unang nakita? Kung ang sagot nyo ay dahil sa post ng isang kaibigan, isang ad na biglang lumitaw sa inyong feed, o baka naman isang viral video, well, naranasan nyo na mismo ang kapangyarihan ng social media marketing. At yan mismo ang puwersang bubuksan at pag-aaralan natin ngayon. So ano ang plano natin? Ito ang magiging biyahe natin. Magsisimula tayo sa pinaka-basic, yung definisyon, para iisa lang yung lingwahe natin. Pagkatapos, titingnan natin kung paano nito binago ang buong laro ng marketing, isang tunay na revolusyon. Sunod, yung mga konkretong kapangyarihan na binibigay nito sa mga negosyo. Pagkatapos, aalamin natin kung anong klaseng skills ang kailangan at sa huli, sisilipin natin kung ano ang itsura nito sa totoong buhay, mula sa mga trabaho hanggang sa isang typical na araw. Ready na ba kayo? Tara! Sige, umpisahan na natin sa pinaka-importanting tanong. Kasi bago tayo lumayo, kailangan klaro muna yung pinagsisimulan natin. Pag sinabi nating social media marketing, ano ba talagang ibig sabihin nito? Higit pa to sa simpleng pag-post sa Facebook or Instagram. Buin natin ang isang matiban na pundasyon. Alam nyo, madalas kasi ang akala ng mga tao, basta nag-post ka, social media marketing na yon. Pero hindi. Isipin nyo to, ang bawat post, comment o ad ay parang isang brick, isang laryo. Pwede kang magpatong-patong lang ng brick nang walang direksyon, pero ang isang tunay na social media marketer ay isang arkitekto. Bawat brick na nilalagay niya yan ay may plano, may purpose. Ginagamit niya yon para bumuo ng isang matibay na istruktura na may apat na layunin. Kumonekta sa tao, palakasin yung brand, makabenta at magdala ng traffic. So ito ay isang diskarte, hindi lang basta aktibidad. Okay, ngayon, dadako tayo sa isang napaka-critical na konsepto. Ito yung gusto kong maintindihan nyo ng mabuti. Ang pagdating ng social media ay hindi lang isang evolusyon, hindi lang ito yung next step sa marketing. Isa itong ganap na revolusyon. Talagang binasag nito yung lumang sistema at binago yung mismong pundasyon ng komunikasyon sa pagitan ng nagbebenta at bumibili. At dito natin makikita kung gaano kalaki ang pinagbago. Yung tradisyonal na marketing, para siyang one-way street. Isipin nyo, ang isang brand ay parang nakatayo sa entablado na may megaphone. Sigaw lang siya ng sigaw, bumili kayo, umaasa na may makarinig. Pero sa social media, isa itong two-way street, isa itong pag-uusap. Pwede kang sumagot, mag-react, magtanong, at ang pinakamalaking epekto nito, instant yung feedback. Agad-agad mong malalaman kung gusto ng tao yung sinasabi mo o hindi. Hindi mo na kailangang maghintay ng ilang linggo o buwan. At ito yung pinakapuso ng lahat. Ang relasyon ay hindi na lang basta transactional na parang bilibenta lang. Nagiging relational na siya. Ang goal ay hindi na lang makabenta, kundi bumuo ng isang community, ng tiwala, at dito pumapasok yung konsepto ng brand advocates. Ito yung mga customer na nagiging cheerleaders mo. Sila yung kusang nagkukwento tungkol sa'yo, hindi dahil binayaran mo sila, kundi dahil sa tunay na connection na nabuo nyo. Ngayong gets na natin yung pagbabago sa mindset, pag-usapan naman natin yung mga totoong benepisyo para sa negosyo. Kasi sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng social media presence ay hindi niya isang nice to have. Isa na itong must have. Kung may negosyo ka at wala ka sa social media, para kang tindahan na walang sign cord. Invisible ka. Alamin natin kung bakit. Ito ang 5 superpowers ng social media marketing. Una, tiyak na targeting. Pwede mong sabihin sa Facebook, hey, ipakita mo tong ad ko sa mga babaeng taga Makati, edad 25 to 35, na mahilig sa aso at kape. Ganon ka-specific. Pangalawa, interaktibong pakikipag-ugnayan. Hindi lang sila nanunood, nakakasali sila. Pangatlo, mabilis na pagsubok. Pwede kang mag-test ng 2 litrato gamit ang maliit na budget para malaman kung alin ang mas effective. Pang-apat, matalinong algorithms. Yung mismong platform na ang tumutulong sa iyong hanapin ng tamang tao.
At panglima at napaka-importante, kakayahang umangkop ng budget. Kahit ilang daang piso lang ang pera mo, pwede ka nang magsimula. Pag-isipan niyo to, dati, kung ikaw yung may-ari ng isang maliit na karinderya, paano ka lalaban sa isang higanteng fast food chain na may milyon-milyong budget para sa TV ads? Imposible, di ba? Pero ngayon, dahil sa social media, biglang nagbago ang laro. Pwede mo nang ipakita yung ad mo sa mga taong nasa loob lang ng barangay mo na naghahanap ng tanghalin sa halagang kaya mo. Ito ang tinatawag na Great Equalizer. Binibigyan nito ng boses at pagkakataon ang maliliit na negosyante na makipagsabayan. Okay, ito ang isa sa mga paborito kong parte kasi dito natin makikita kung bakit kakaiba at challenging ang propesyon na to. Para maging isang mahusay na social media marketer, kailangan mong pagganain ang dalawang panig ng utak mo ng sabay. Kailangan mong maging isang artist at the same time, isang scientist. Tingnan natin kung paano yan nangyayari. Sa kaliwang bahagi, andun yung artist sa'yo. Ito yung pag-iisip ng mga caption na nakakakilig o nakakatawa, yung pagpili ng mga kulay at litrato na babagay sa brand, yung pagkukwento na tatago sa puso. Sa kanang bahagi naman, andun yung scientist. Ito yung tumitingin sa mga numero, sa spreadsheets, sa data. Siya yung nagtatanong ng, okay, ilan ang nakakita? Ilan ang nag-click? Kumita ba tayo? Ang isang magaling na marketer ay hindi lang nakatira sa isang panig. Siya yung tulay sa pagitan ng dalawang mundong ito. At ito, pakinggan yung mabuti. Ito yung madalas na pagkakamali ng marami. May mga marketer na sobrang galing sa sining, ang gaganda ng posts nila, pero hindi nila alam kung may resulta ba. Sa kabilang dulo naman, mayroon ding puro numero at data, pero yung content nila, ang boring, walang buhay, walang puso. Ang sekreto sa tagumpay ay nasa gitna, kung saan ang isang magandang ideya ay sinusuportahan ng data at ang data naman ang nagbibigay ng inspirasyon para sa mas magagandang ideya. Okay, so mukhang interesting, di ba? Alam na natin kung ano ito at kung anong skills ang kailangan. Ngayon, ang tanong, paano ito nagiging isang tunay na trabaho? Saan ako pwedeng pumasok dito? Tingnan natin yung mga career paths. Sa pangkalahatan, may dalawang malaking kalsada na pwede mong tahakin. Isipin nyo, ang social media management ay parang isang hardinero. Inaalagaan niya yung community, dinidiligan niya yung mga usapan, at pinalalago niya yung personality ng brand araw-araw. Samantala, ang paid advertising ay mas parang isang mangangaso. Sila ay focused, may target, at ang layunin ay makamit ang isang specific na goal, benta, sign-ups, sa pinaka-epektibong paraan. Pero hindi lang dyan nagtatapos yan. Bukod sa dalawang main road na yon, ang daming mga eskinita at specialized na roles. For example, may mga content creator na ang focus lang talaga ay gumawa ng video para sa TikTok o Reels. May mga community manager na ang trabaho ay alagaan ang isang Facebook group. At may mga analyst na puro numero lang ang tinitingnan buong araw para makahanap ng mga pattern. Maraming pwedeng pasukan, depende kung saan ka mas magaling, sa sining ba o sa syansya. Sige, para mas maging konkreto pa, ano ba talaga ang ginagawa ng isang social media marketer sa isang normal na araw? Ano ang itsura ng isang typical na Martes para sa kanila? Usually, ang isang araw ay umiikot sa tatlong gawain na to. At hindi ito step by step. Isa itong cycle. Una, social listening. Nakikinig ka muna. Anong chika sa internet? Anong uso? Anong pinag-uusapan ng target market mo? Pangalawa, paghanda ng post. Based sa narinig mo, gagawa ka ngayon ng content na relevant. At pangatlo, analytics and customer service. Pagka-post mo, titingnan mo ang resulta at sasagutin mo yung mga comments at tanong. At yung matututunan mo dito, ang magiging bisahan mo ulit para sa social listening mo kinabukasan. Isa itong walang katakusang proseso ng pakikinig, pagsasalita at pag-aaral. At dito tayo magtatapos. Ngayong may pundasyon ka na, ang tanong ay para sa'yo. Para saan mo ito gagamitin? Para ba palaguin ang iyong sariling negosyo? O baka para magsimula ng isang bago at exciting na karera? Ano man ang layunin mo, iwan ko sa'yo itong huling paalala. Ang social media marketing, sa huli, ay hindi tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa psikolohiya. Hindi ito tungkol sa mga platform, ito ay tungkol sa mga tao. At yan ang simula ng lahat. Maligayang pagdating sa larangang ito.